We can take this ride wherever it goes. As long as you're with me, I feel at home. Can you tell me why? 'Cause I wanna know. As long as you're with me, I feel at home. Yeah. I wave Hello, kamusta? Welcome ulit dito sa channel ko, dito sa aking vlog. Ito, meron tayong day 2. Maraming salamat nga pala doon sa mga nanood doon sa unang vlog ko. Sobrang na-appreciate ko. Tutuwa ako dito sa experience na to. So, na-enjoy ko siya. At the same time, napapractice ko palalo yung pagiging videographer ko dito. So, yun nga, nakita nyo nga sa title. Part-time videographer, full-time tatay. So, naisip ko, instead na mag-explain ako sa inyo, no, ay paita ko na lang sa inyo yung araw-araw na sitwasyon namin dito sa bahay. So, ito kami ni Chona, nagre-ready kami for breakfast. Siya kasi mag-start na rin siya mag-work. After niyang ayusan si Naila, mag-start na siyang mag-work. Dito lang kasi siya sa bahay nagtatrabaho. Ako naman naggagawa ng breakfast ni Naila. Ito rin yung pagkakataon namin magchismisan, no? So umaga talaga eh. Pampagising lang naman. So yun, punta na siya sa garage. Doon kasi yung office namin, maglalagin lang siya. Ako naman, itutuloy ko na tong pagluluto ng oatmeal. Ganito ko siya lutuin, parang champurado, no? So, ito, ready na si Naila. Kakain na lang siya ng breakfast and then ihatid ko na siya. Parang di niya gusto So, ito tinuturo niya yung isa pa niyang ngipin na umuuga. Sabi ko, pupunta kami dentist para ma-check. Ayun, napayakap siya. Natatakot ata. Naaliw siya dun sa monitor ng camera kasi pag tinataas niya yung kanan, kaliwa yung nakikita niyang tumataas. Kaya naaliw siya. Yun, gising na si Ari. Kaso, paalis na kami ni Naila. So, hatid ko na si Naila. Medyo makulimlim pa kasi bumagyo nga. So, actually, signal number 1 ngayon. That's her problem. Hindi na-cancel yung school nila kahit signal number 1, tuloy pa rin ang school. Medyo ano pa nga si Naila, antok-antok pa eh. Parang under the weather pa yung kanyang mood. Are you sleeping? No. So, ito yung daan namin papunta sa school niya. Nagpapark lang kami doon sa neighborhood. Tapos ito, maglalakad lang kami. Kasi ito yung shortcut. Ito na rin yung pinakang exercise namin. Ang kagandahan ng school niya, no, libre. Free. So, from TK hanggang mag-high school siya, libre siya. So, yun yung benefit na nakukuha namin dito. So, ito si Naila, gusto niya may makasabay siya pag lalakad papasok ng school. Nag-aalbang siya. Kaso wala na siyang makita. Bawal akong pumasok. Kami mga parents bawal na kasi tinuturuan sila na maging independent. Pero, no choice naman kung ayaw ng bata. Kailangan mo samahan, di ba? Tapos, ito na nga, biglang nagmadali ang Naila. Kasi, yung pila nung kanyang mga kaklase, nakita niya naglalakad na. So, hinahabol niya. Buti hindi nadapa tong batang to eh. So, ito, pabalik na ako ng bahay kasi gising na nga si Ari. So, kung iniisip nyo, basta ko lang iniwanan si Ari, hindi naman. Nandun naman yung kapatid ko.
si Misty kasi nandito na rin sila sa Amerika eh. Tsaka si Chona nasa bahay lang din naman kasi doon siya nagtatrabaho. So, ayan. Ganito lang naman si Ari sa umaga pagkagising. Magbubuhok ng libro. O kaya magkakalikot dyan sa kanilang dollhouse. Eh, na paborito niyang laruin. Dollhouse. Gusto niya magkalikot ng dollhouse. Tapos, ayan. Isusuot niya lang yung paborito niyang kapa. Yung Pokemon na kapa. Paborito niya yun ngayon. Yan ang trip niyang pinagsusuot ngayon. At etong si Ari, pihikan to sa pagkain. Kahit masarap yung ibigay mo pagkain sa kanya, ang gusto pa rin niya rice and egg. So, yun yung paborito niya. Yun yung lagi niyang request. Kahit may mas masarap sa harapan niya. Yun ang hahanapin niya. Rice and egg. So, ito, gusto ko lang ipakita sa inyo yung bagyo yung day before na magyo dito. So, dito kasi tuloy-tuloy yung ulan, malakas yung hangin. Last time na ganito yung ulan, bumaha, umapaw yung pool. So, ito, nagpa-pump na kami kasi may problema yung drainage namin. Siguro nabarahan ng mga ugat kaya hindi nag-drainage na maayos. So, ito yung aftermath ng bagyo. So, ganito yung nangyari sa backyard namin, no? Itong mesang to. Sinarado ko na nga yung payong para hindi pa rin. Pero ito, binali na lang siya. Tapos, yung bakuran namin, yung fence, nasira din ng bagyo. Sobrang lakas ng hangin. So, buti na lang yung part lang na yan, maliit lang. Dito kasi, pag ganyan yung mga nangyayari sa mga fence, kailangan naming mag-usap ng kapitbahay para mapag-usapan namin kung magkano yung sharing at kung kailan magpapagawa. So, eto. Maglilinis muna kami ni Ari. Pasensya na, medyo boring to. Pero, samahan niyo na lang kami paglilinis. So, gusto ko lang maging safe yung area, no? Kasi si Ari at si Naila dito lagi naglalaro. Kaya, ayusin muna natin. Buti, this time, walang nahulog na mesa or upuan dun sa pool. Last time, yung table na yan, nahulog. Kasi naiwan namin bukas yung payong. So, hinangin sila papunta sa pool. So, buti, hindi ganun na nangyari this time. So, ito naman yung posting ginawa namin ni Ethel nung isa kong kapatid na karating lang din dito sa Amerika. Ginawa namin to para kabit yung shade, para ma-extend yung tambayan namin. Kaso, mukhang hindi maganda yung design namin. Binagsak pa rin siya. Pero, dahil sa sobrang lakas nga ng hangin, baka kaya siya bumagsak. So, try ko lang linisin, ayusin para hindi magulo at para safe sa mga bata pag naglalaro sila dito sa likod. Ngayon si Ari, ang aking helper na parang nanggugulo lang eh. Pabuntot-buntot lang. Ngayon, iiwanan na ako. Mukhang naboring na. Actually, mas gusto ko maglinis dito sa labas. Malawak kasi yung space. Tapos, ayan. Isprayan ko lang ng hose ng tubig. Okay na. Ito na yung parang pinakang walis ko dito sa likod eh.
At saka sa loob kasi ang daming pinupulot, alam mo yun. Ang daming maliliit na bagay na pinupulot compare dito sa labas. So kaya mas gusto ko naglilinis dito sa labas eh. Exercise na rin. Come on, go. Take the Okay. stairs. Stairs. Take the stairs. So big and higher. Whoa. Whoa. Whoa, so many stairs. Yeah, come on. Okay. Whoa. So ito, sinama ko si Ari sa pagsundo sa ate niya, no. Usually naman kasama ko talaga si Ari lagi eh, kahit sa paghahatid kay Naila. Lately lang hindi ko na siya nasasama kasi malamig. Yung weather kasi winter na kasi ngayon dito eh. Kaya bihira ko na siyang isama. Tapos minsan late na siya magising. Kaya naiiwan namin siya. Kaya ako lagi siyang sinasama dati sa paghatid sundo kay Naila para masanay siya sa mga ibang bata. Kasi medyo mahiyain siya eh. Natatakot siya actually sa ibang bata. So mag-i-school na rin siya sa susunod na school year. So kaya gusto ko siya masanay na rin. Ready, Ari? We're going to race. Okay. 1, 2, 3, go. Come on, come on. Daddy, help! I love you. Kasi Naila ayaw ito matatalo eh. Pag natalo siya, iiyak to eh. Ayoko sumpungin. Madaya si Ari. At least masaya siya. Daddy, look. So it says for me. I will pray. Ganyan si Naila after ng school, lagi siya may pinapakita sa akin na it's either bigay sa kanya ng teacher niya or bigay ng kaklase niya, katulad niyan, bigay ng classmate niya, or meron siyang nagawang drawing na excited siyang ipakita sa akin, tsaka sa mami niya. Nakakatuwa naman kasi nag-e-enjoy siya sa school. Tapos, sineshare din niya kay Ari. Nakakatuwa lang tong dalawang to eh. Close na close talaga silang dalawa. Here, you can have this. Ate, Ari, look, turkeys! Turkeys! So many turkeys! Ari, here. Oh. So ito, another day. May shoot ako ngayong araw na to. So medyo busy yung umaga kasi marami kong hinahatid. So nahatid ko na si Naila. Then ngayon si Daddy at saka si Ayel, yung pamangkin ko. On the way naman kasi yung school ni Ayel kasi high school na siya. Kaya iba yung school niya kay Naila. Ibang campus. So, hinahatid namin si Daddy sa dialysis niya every Monday, Wednesday, and Friday. Yun yung schedule niya. Then, pag off si Jan ng either Wednesday or Friday,
siya naman yung naghatid. So, after ko ihatid si daddy, babalik ako sa bahay, kukunin ko yung gamit para sa shoot, and then diretso na sa location. So, ito, on the way na tayo sa trabaho ko, sa shoot. Yung biyahe ay almost 2 hours mula sa bahay papuntang San Francisco. Kaya ginagawa ko, nagbabaon na lang ako ng sandwich. Tapos dito na ako kakain sa biyahe ng almusal. Kasi minsan traffic sa umaga. So dahil rush hour, minsan may ipit ka sa traffic talaga eh. Kaya ginagawa ko, umaalis ako na mas maaga, and then sa biyahe na lang ako kakain. So ganito lang naman yung routine namin. So pagka may trabaho ako, mas maaga lang yung kilos ko. Kasi iiwanan ko sila eh. So kailangan ready, kompleto. Kaya dapat mas maaga yung kilos para nagagawa ko lahat. So dito na tayo sa San Francisco. Dadaan muna ako dun sa station namin kasi yung camera nandun. Iniwan ko muna yung camera dun kasi nag-i-inventory yung producer ko. Gusto niyang malaman ko ano yung kulang pa namin. So ito, nandito na tayo sa station. So dito ako nagwo-work sa ABC7. So parang ano lang, no? Parang ABS-CBN lang. Ayos ba yung mga song choice ko? Halata ba yung edad ko dito? Yung weather kasi, ang cloudy. Parang ang sarap lang makinig ng relaxing song. So, andito na ako sa location. Sineset up ko lang yung shot para sa interview. Nandito kami sa isang warehouse kung saan ginagawa yung mga decoration at saka mga float para sa upcoming Chinese New Year parade. So matagal nilang hindi ginawa to kasi nagkaroon ng pandemic. Kaya ito yung unang beses na gagawin ulit yung parade na may float. Kaya excited ang lahat. Ang kasama ko dito sa shoot ay si Dion Lim. Siya yung isa sa mga news anchor at reporter dito sa ABC7. At nakakatuwa dahil nagkaroon ako ng pagkakataong makatrabaho siya. Sobrang bait niya, promise. Okay, ready? So ito, tapos na yung shoot namin. Maaga kami natapos. Pauwi na ako. So ganito lang yung routine. Kapag may shoot, maaga akong kumikilos kasi nagre-prepare ako ng mga kailangan nila sa bahay ng mga bata. Tapos naghati din ako. So actually yung pagiging magulang or tatay or nanay, full time talaga yan eh. Kahit ano pa yung ginagawa natin sa buhay, dapat lagi tayo may oras sa mga bata. Napaka-importante ng oras at attention. Tsaka ito yung masayang stage ng buhay ng mga bata eh. Yung naipaglaro, naipagkulitan, 'di ba? Tsaka ito yung stage din na marami silang ina-explore, marami silang gustong malaman. 'Di ba? Kaya nga ang kulit nila, masyado silang matanong. Tapos pag may nakita silang bagong bagay, amazed na amazed sila.
ito kasi yung stage ng buhay nila na in-explore pa nila yung mundo. So, mahalaga na nandun tayo, na gag-guide natin sila, natuturuan. Kaya thankful ako na ganito yung sitwasyon namin. Aminin ko, dumating ako dun sa stage na frustrate ako, pero na-realize ko yung nagbe-benefit dito yung mga anak namin. Minsan kasi talaga isipin natin parang wala kang silbi kasi ang napoprovide mo lang pamamalengke, pagluluto sa bahay, pagpapaligo at asikaso sa mga bata. Hindi ka makakontribute financially. So, di ba, nakaka-frustrate siya. Pero isipin mo na lang yung na ibabahagi mo or napoprovide mo sa pamilya mo ay isang malaking tulong. At higit sa lahat, yung oras. So, huwag tayong magpa-apekto sa frustrations at saka yung pressure ng time. Minsan lang sila bata. Yung mga gantong pagkakataon, madadaanan lang natin to. Di natin mamamalayan. Malalaki na sila. May mga sarili na silang mundo. So, ito yung tamang panahon para igugol o ibigay natin yung oras sa kanila. So, thank you ulit at sana nagustuhan nyo tong episode na to. Kita-kits tayo ulit sa susunod na episode. Sana natuwa kayo, na-enjoy nyo. At kita-kits. Maraming salamat. Na-appreciate ko. Comment lang kayo kung anong gusto nyo sabihin or anong gusto nyo makita ulit next time. Maraming salamat. Ingat kayo.